Alright guys, welcome back again dito sa ating vlog. So matagal-tagal tayo guys hindi nakapag-vlog, no. Matagal tayo hindi nakapag-vlog na ganito, yung nagsasalita or nagre-review or nagko-comment tungkol dito sa ating CF Moto 450 SRS. Usually ang content natin kasi nung nakaraan is mga pure sound, which is nag-enjoy ako. So for today, ayan, nagsasalita tayo dito sa ating helmet. Bibigay tayo ng review again dito sa ating CF Moto 450 SRS. So ang first natin, part 1 to guys. Ang re-review natin, pag-uusapan natin kung beginner friendly ba itong si 450 SRS. So malalaman nyo dito sa video na to, ano? So ayun, let's go! As you all know guys, first big bike natin tong si CF Moto 450 SRS. Galing tayo ng Yamaha NMAX na 150cc. So from Yamaha NMAX, eto yung naging bike natin. Yan. So katatanong ng iba or question ng iba, boss, beginner friendly ba yan? Itong motor na to. So yun ang sasagutin natin today guys. Tsaka yung unang-unang sagot, unang-unang tanong ng iba, abot ba yan boss ng 5'4", 5'5", 5'6", abot ba yan? So mataas ba yung seat height? Papakita ko dyan guys kung ilan yung seat height nito. Nakalimutan ko lang kung 795mm or 800 ba. Papakita ko dyan yung pinaka seat height nya. Alright, so first, syempre, bago ako kumuha ng bike, no, as a beginner ka nga, beginner ka, no, sa mga big bike, ang unang-unang i-consider mo yung kanyang seat height, which is tanongin mo ang sarili mo, kaya ko ba yung seat height ng sport bike na to? Kumbaga dapat i-consider mo yun, kasi nga syempre pag sobrang taas baka mahirapan ka lang i-maneuver, lalo na't beginner ka. So etong si 450 SRS, ang seat height nito papakita ko dyan. Then ang tawag nito, ang height ko is 5'6". So makita nyo yan, masakyan natin guys para may idea kayo. Naka-short lang ako kasi yung bahay ko malapit lang Alright, sasakyan natin. Hoop! Yan. So ayan tayo guys pag nakasakay. Yun nakikita nyo yung paa ko. Hindi naman siya sobrang tiptoe, sakto lang, kabilaan yan guys, ganyan. Ayan. Tsaka yung lapad kasi nitong tangke, sakto lang, hindi yung sobrang nakabuka ka. So ayan, diba? Abot na abot. So ang madalas na tanong sa akin, boss, ang height ko is 5'4". Kaya ko bang abutin yan? Well, ako guys 5'6". So isipin nyo lang kung 5'4" kayo, medyo tiptoe kayo ng konti, pero kayang kaya. Ayan So by the way guys, naka clip-ons tayo na handlebar. Kaya kung makikita nyo, medyo naka attack position tayo. Ayan medyo aggressive. Ayun, yung kanyang riding position, syempre, tatanungin ng iba, boss, komportable ba yung sakay mo dito? Syempre, sport bike to. Asahan nyo yan guys na masakit sa braso or sa likod. Well actually yung likod ko hindi ko naman nararamdaman na masakit Ewan ko yung iba, parang sumasakit daw yung likod nila. Pero sa akin hindi ko pa naman siya na-experience. So ayun yung unang-una guys, sa tanong nyo, yung kung abot nyo ba. So kung 5'4" ka, kaya pa naman. Pero kung nasa 5 ka, yun, medyo alanganin na. Kailangan mo na mag-side, yung nakaupo ka ng isang paa mo nakababa. Meron tayong mga kilala na mga big bike rider na kumbaga eto, kagad yung kanilang naging big bike, or dito sila natuto magmotor sa 450 SRS, diba? Marami tayong kilala dyan sa grupo natin sa SR Squad. Wash out sa inyo. Kumbaga eto yung unang naging bike nila, hindi sila nag-scooter, hindi sila
yung normal na motor na di cambio, eto kagad yung ginamit nila. So far, ayun, mga expert na. So eto talaga video na to para talaga sa ano to, nag-scooter na, then gusto magkaroon ng big bike, yung hindi sila mabibigla, yung tipong kaya nila dalhin. So beginner friendly nga, di ba? So pangalawa tayo guys, tapos na tayo sa seat height niya, no? Kayang kaya yan ng mga 5'4" pataas. So dito tayo naman sa weight ng motor na to, no? Ang weight nito guys, teka, hindi natin na search bago pakita ko na lang dyan yung weight nya. Search na lang natin, lalagay ko na lang dyan sa video natin. Ayan yung weight nya. Tapos sabihin ko na lang kung ano yung pakiramdam ko. Actually, hindi naman siya sobrang bigat, hindi rin naman siya magaan. Parang guys diba galing tayo ng NMAX, siguro para siyang NMAX na mayroong alloy na top box na mabigat. Parang ganun yung experience ko sa kanya nung naka-NMAX ako na naka-alloy top box. Alam niyo yung mabigat na top box, yan, parang ganun. Well, kayang-kaya naman yung weight nito guys, kasi pag umandar na, alam niyo naman mga big bike, diba? Once na umandar na, para siyang gumagaan. So kayang-kaya to guys, hindi siya sobrang bigat, since lang to, twin cylinder na 270 crank. Yung makina niya hindi ganun kalaki, so magaan siya. Unlike ng ibang inline 4, pag nag inline 4 ka, yan, medyo mabibigat na yan. Next na pag-uusapan natin, yung power nitong CF Moto 450 SRS. Diba, syempre pag beginner ka, halimbawa nag 600cc ka, nag R6 ka, or nag CX6i ka, kung magugulat ka ba sa power na binibigay nun. Siyempre beginner ka nga, diba? Baka yung maging mitsa ng ng aksidente mo. So kailangan pagka beginner ka sa mga big bike, siyempre dapat alam mo yung power ng isang bike para hindi ka magulat, diba? Itong si 450 SRS guys, masasabi ko mabait siya sa may low. Kumbaga pag yung gantong takbo mo, mabait siya. Ayan normal siya. Huwag mo lang gagalitin, kasi pag tumakyat ka na ng siguro mga 6k na RPM, doon lumalabas. Parang feeling ko parang aldakas niya Ayan So nung unang gamit natin dito kay 450 SR, siyempre galing ako 150cc, nagulat ako. Kumbaga nanibago ako, parang natatakot ako dalhin siya. Alam niyo yung pakiramdam na galing ka ng 150cc tapos nag 450 ka, ganun yun. Kaya siyempre dapat pag yung unang sampaw mo sa ganito kataas na cc, kailangan magdahan-dahan ka lang. Kaya nga meron tinatawag na break-in period, para at least magamay mo yung motor. Yun So sa pag-maneuver naman sa kanya guys, madali lang maneuver si 450 SR, dahil nga magaan lang siya. Yan siguro mahihirapan ka lang pag yung mga U-turn na ganyan. Diyan madalas yung mga natutumba. Sheesh! Yan. Bibigyan ko na lang kayo ng tip guys, pagka halimbawa 450 SR yung kinuha nyo, yung brake nya sa harapan malakas masyado, baka mabigla lang kayo guys.
Di ba? Yung sabi ko sa power niya. Kung sa scooter, pa 100 lang, eh parang hirap na. Sa mga big bike, sa mga ganito, napaka basic lang. Kaya syempre, magulat ka ano yung kaya niyang ibigay. Suabe. Tapos isa pa pala guys, itong clutch na ito malambot, kaya kahit sandaliri lang. Itong si 450 SI kasi equipped ng slipper clutch and clutch assist, kaya ganyan kalambot yan. So syempre, beginner ka, gusto mo madali para sa iyo lahat. Kaya ayan, goods itong si CF Moto. Then itong handlebar pala natin, naka clip-ons tayo kaya kanina pagtingin nyo parang naka-attack position tayo, pero from stock medyo mataas to, so hindi ka makangalay tulad ng nararamdaman ko ngayon. Char. Woo! So, yun lang naman guys sa part 1 na to, magiging title siguro nito CF Moto 450 SRS review. Then kung beginner friendly ba itong si CF Moto. Woo! Let's go!